Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Na-try mo na magbenta ng produkto nung ikaw ay bata pa? Kaya ngayon ang pag-uusapan natin, ano magandang negosyo ideas para sa inyong mga anak habang sila ay bata pa. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, ako ay nag-umpisa na magbenta nung ako ay nasa kindergarten. Naks naman na. Kindergarten, oo. Kasi nagkaroon kami ng isang project na hindi ko makalimutan na kami po ay pinagbebenta sa school. It's a school project. Ako ay nagbenta ng prutas, yung mga iba nagbenta ng laruan. Iba-iba. So, tapos binabayaran kami ng play money. Ako po ang may pinakamalaking benta nung araw na yon. At tapos, pagkatapos ng play money, kukolektahin namin, pwede naman ipalit ng items or laruan. Since nakuha ko yung pinakamagandang laruan, parang naisip ko, wow, ang sarap pala kumita ng pera. Kaya nga, napakahalaga, no? Kailangan turuan po natin ang mga bata habang sila ay bata pa. Bakit? Kung ano yung nakakita nila, naranasan, kasanayan po nila, yan ang magiging pag-ugali po nila. Kaya nga tanong, magandang mga negosyo para sa mga anak ninyo ay lalo na, malapit na po, syempre, ng summer vacation, pang March, di ba? Ito yung mga fruit shake or lemonade stand, kalamansi, di ba? Kasi simple lang, di ba? Kailangan lang ng juicer, ice, cup, di ba? Fresh fruits. Blender lang, imimix lang, pwede ka na magbenta, kikita na agad. Ito yung tinatawag natin na tubulugaw. Number 2, ay pwede kang mag-cupcake business or cookies business. Di ba? Pwede kayong magluto, mag-bake sa bahay, benta sa mga friends, graham crackers, di ba? Graham balls, di ba? Kapitbahay, sa school, no? I-encourage po natin ang ating mga anak. Kung sila po ay magaling sa mga tinatawag na handcrafts. Di ba? Pwede gumawa ng bracelet, keychains, greeting cards, di ba? Kailangan mo lang dito mga colored paper, strings, crafting materials, di ba? Pwede ka rin magbenta sa mga social media. Ang isa pang maganda para sa mga bata ay yung tinatawag na buy and sell. Di ba yung mga pre-love toys, books, clothes, gadgets. Turuan nila natin habang bata pa na matuto na mag-sales pitch. Di ba? Para hindi sila umasa po sa atin. Ito pa. Isang mangganda pang mga bata pwede nang turuan mag-online content creation. Di ba? Maraming sumisikat na mga kabataan sa TikTok, sa YouTube. Malay nyo, may talent. At syempre naman, isa pang maganda yung mga candy or snacks. Pwede magbenta ng candy sa school, 'di ba? Yung mga snacks, 'di ba? Small, affordable. Gawin nating masaya yung mga kabataan, no? Ang importante naman hindi kita sa bata, yung mamulat ang kanilang kaisipan na kaya pala nilang kumita at magbenta habang sila ay bata pa. At tatandaan, kung anong nakasanayan nila, hindi nilang makakalimutan. Kaya mga kaiponaryo po, hindi kailanman masyadong maaga na turuan natin ang ating mga anak about entrepreneurship. Tatandaan, kung gusto, gagawa po ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. See you again in our next episode. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Dengue outbreak idineklara sa Quezon City. Karamihan sa mga nagkasakit at nasawing pasyente, mga bata. Hindi po natin layunin na takutin ang publiko at magpanik ang lahat. Sa halip, ang nais natin ay maging mas alerto at mas conscious ang publiko para agad din sila makakilos. Kahit sinabi na ng PCSO na fake news ang hacking sa database ng Lotto winners, seryoso pa rin daw itong iniimbestigahan ng DICT. Pag-uusapan natin. Iwahig Prison and Penal Farm, literal na bukid na. Mga preso sa minimum security compound papayagan ng tumira kasama ang pamilya sa loob ng selda. Pinoy pole vaulter EJ Obiena nakagintong medalya ulit sa Poland. At ang star-studded na premiere na White Lotus sa Thailand. Signal Ambassador Maine Mendoza handa raw kumarir kapag napadpad ang hit HBO Max series sa Pilipinas. Alam mo, sana nga magkaroon sila sa Philippines. Mag-audition talaga ako. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi pa rin natatapos ang problema sa mga pasaway na motorista sa EDSA bus lane. May mga nasampulan pa rin ang mga otoridad kanina. Habang sa Quezon City, arestado ang isang babae na matagal na umanong wanted sa Ifugao Province. Magbabalita si Hannibal Telete. May ticket na na-impound pa. Yan ang sinapit ng isang rider matapos na dumaan sa EDSA busway sa Santolan kaninang umaga. Galing siya ng Montalban, Rizal at biyaheng Makati. Napagilid lang daw siya sa yellow lane dahil sa nagmamadali. Hindi naman total yan. Parang gumanon lang ako kasi nagmamadali po ako. Late na po ako sa trabaho eh. Pero hindi umubra ang dahilan ng rider dahil paso na ang kanyang rehistro ng motorsiklo. Sa kabuuan, 7 rider at isang inimpound ng saik. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad na tanging mga bus, emergency vehicles gaya ng fire truck, ambulansyang may dalang pasyente at police vehicles lamang ang maaaring gumamit ng busway. Pinapayagan din ang sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Sa Manresa, Quezon City, naaresto ang 36 anyos sa babaeng may patong-patong na kaso ng illegal recruitment at estafa. Wanted sa Ifugao ang suspect at ilang buwan na raw nagtatago sa Quezon City. Nung binerify po namin yung area na ibinigay nila, unfortunately po, hindi po namin nakita yung tao gawa nung iba po yung pangalan na ginamit. Saan sir? Sa trabaho? Sa trabaho po. Bali na masukan po ito bilang sa isang veterinary clinic po. Naisampa ang mga kaso laban sa babae at 4 na iba pa noong March 2024. May 2024, inilabas ang arrest warrant laban sa babae. Base po dun sa binigay na info sa amin, sir, nagre-recruit po sila ng mga gustong pumunta ng abroad. But pag nakuha na po yung pera, hindi po natutuloy yung usapan. Hindi na rin nakunan ng pahayag ang babae na ibiniyahi pa kay Ifugao para sa return of warrant. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Tinawag na fake news ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang napaulat na data breach sa personal details ng Lotto winners. Kasunod ito ng post ng Philippine Exodus Security Facebook page na nakompromiso umano ang impormasyon ng Lotto winners kabilang ang kanilang pangalan, address, phone numbers, IDs at winning numbers. Sa kabila naman ng pahayag ni PCSO GM Robles, nanawagan si Senator Win Gatchalian sa Department of Information and Communications Technology na seryosohin ang anumang impormasyon tungkol sa data breach sa mga ahensya ng gobyerno. Kaugnay niyan, makakasama po natin si DICT spokesperson, Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali ulit, Ma'am Cheryl, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Maraming salamat po sa pumuling pag-imbita sa amin sa inyong programa. Sek Aboy, una na pong kinlaro nga ni PCSO GM Mel Robles last week na fake news po ito. Pero wala ho ba talaga na kompromisong impormasyon ng Lotto winners? Nakipag-ugnayan na ho ba kayo sa PCSO ukol dito? Tama ho, Ma'am Cheryl. Since Wednesday of last week, na-monitor na ho natin itong balita to at pinagbigay na ho natin sa PCSO. In-acknowledge naman ho nila. At sa katunayan nga po, naglabas na ho sila ng press statement nila. Gusto natin susugan yung sinabi ho ng PCSO. Base naman doon sa ebidensyang pinakita ng alleged hackers, hindi naman ho yung system mismo ng PCSO ang allegedly na-hack nila, kundi na-compromise yata yung mga or parang na-hack nila yung mga emails ng mga empleyado. Okay, but not the system mismo. Opo, ito ho ay base do sa pahayag ng Philippine Exodus Security at saka ho do sa ebidensya pinakita ho nila. Okay. Para lang po sa kaalaman ng mga kababayan natin, pag sinabi pong email ng mga empleyado ng PCSO, yung agency email po ang na-hack nila. Well, hindi ho nilinaw nung grupong yun kung ano yung email na na-hack nila. It might be the agency email or the personal email. Pero tiniyak naman ho at nakita naman ho natin yung sistema at
integridad ng sistema ho ng PCSO. Kasi ho, naka-isolate ho yan, Ma'am Cheryl. You have to understand, meron tayo sa gobyerno, yung mga front-facing services natin, like your websites talaga natin, talaga ma-access ho talaga ng publiko yan. Samantalang yung mga internal systems natin, these are secured and off the grid ho. So talagang kami lang ang makaka-access dapat ho niyan. At dyan ho tayo nagtutuon ng maraming resources para i-secure po. Pero kahit na po yung statement po ng PCSO na fake news po yon ay inilabas after din na nagsagawa po kayo ng sarili nyong investigasyon. Nagkaroon ho kami ng external investigation kasi we have to understand, Ma'am Cheryl, gaya ho ng patakaran sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, ang DICT ho, ang nangangalaga nung hindi ho kami ang nangangalaga ng mga internal systems at saka yung procurement ho ng mga individual systems ho ng pamahalaan natin. Although we do monitoring at pinagbibigay ho alam natin sa mga ahensya to, pag nagkaroon ho kami ng reports of suspected breaches or suspected attacks ho, pinagbibigay ho natin sa mga ahensya to. At pag humingi ho sa atin ng tulong ang mga ahensya to, tsaka ho tayo papasok para mag-conduct ng mga VAPT testing natin at saka para suriin ang kanilang mga sistema. Ito po nagsabing na hack. Sino ho ba itong, inimbestigahan nyo rin ho ba, sino itong Philippine Exodus Security na Facebook page? Tama, Ma'am Cheryl, kasama ho ito sa mga iniimbestigahan natin. In fact, hindi na ho bago sa amin itong grupong to. Nag-claim din ho sila na nakapag-hack sila ng mga systems ho ng PNP before, noong 2024. But again, we go by the evidences they provide us, tapos tinitingnan ho namin if there's enough to move forward sa pagkakataong ho ito, dahil mga email lang ho yung pinakita at saka yung mga hindi yung sistema ng pamahalaan natin. We don't have anything more to move forward with, Ms. Cheryl. Bago po ang isyong ito, una nyong kinumpirma na target ng cyber attacks ang government, academe, and telecommunication industry. Kumusta po ang ginagawang pagpapaigting sa cybersecurity infrastructure po ng ating gobyerno? Well, unang-una ho, Ma'am Cheryl, upang labanan yung lumalalang banta ng mga cyber attacks, pinagtibay na ho ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang National Cybersecurity Plan for 2024 to 2028, kung saan ho nilatag natin yung mga steps na dapat nating sundan para ho mapaigting yung mga individual systems ho ng gobyerno. Kasama na ho dito yung paglalagay ng mga sariling Security Operations Center ho. Para ho kasi pag pumasok ko ang DICT after the fact na ho yun mas maganda ho talaga para may first aid. Bawat ahensya may first aid na ho kaagad. Tapos ito ang isa sa mga pillars din ho nito yung pagpapaigting ng training ng ating mga empleyado at mga kawani sa ating pamahalaan para naman maging up-to-date sila doon sa mga panibagong technology with regards to cybersecurity and the threats that they have to combat with regards to yung protecting our systems po. Kanina po, sabi nyo nga po, mayroon tayong cybersecurity plan, 2024 to 2028, it's 2025. Nasaan na po tayo doon sa planong yon at nasa on schedule naman po ba? Tama po, Ma'am Cheryl. Itong plano na to ay na on schedule tayo pagdating ho sa training, pero yung ibang aspeto ng National Cybersecurity Plan, it needs more than yung executive order ho ng ating mahal na Pangulo. Kailangan ho na magkaroon ng certain legislation, lalo na ho yung pagbubuo ng mga sariling units within the government agencies po. Kasi we have to understand yung National Cybersecurity Plan is a policy outline po para sa ating pamahalaan pagdating sa cybersecurity defense natin po. So inaasahan po ba natin na ito pong darating sa susunod na Kongreso ay magawa po itong mga batas na ito para nga masimulan na? So you're saying na hindi pwedeng basta-basta na lang mag-create ang bawat ahensya ng kanilang department on that? Opo, kailangan ho magkaroon ho na tayo ng legislation para kasi kailangan ho niyan maglaan tayo ng budget para diyan. It entails the creation of new units, new offices. At saka para naman para mabago yung procurement activities ho. Kasi kailangan din ho mabago yung procurement activities or procurement guidelines natin pagdating sa ICT. Kasi kailangan natin tandaan, Ma'am Cheryl, yung IT industry, yung technology in a matter of months ngayon, 6 months, obsolete na ho yan. So it has to be more robust, more flexible when it comes to yung procurement. Kailangan mapabilis ho natin yung proseso ng pag-procure ng mga ICT systems natin, lalong-lalo na ho pag nakatuon sa cybersecurity po.
Maraming pong salamat sa inyong oras, Asek Aboy Paraiso ng DICT. Sa iba pang balita, 3 ang sugatan sa suntukan ng mga estudyante sa Valenzuela. Ang pasimuno na pag-utusan lang daw na gantihan ang kaaway. Magbabalita si Gary De Leon. Kain at tambay lang ang high school students na ito sa isang tindahan sa Karuhatan, Valenzuela nang biglang dumating ang lalaking ito. Walang ano-ano. Sinuntok nito ang isa sa mga estudyante. Sinanag ng nagulat na estudyante ang suntok. Sinitaan na nuntok pero ito naman ang pinagbalingan. Pero pumalag na ang estudyante at nakipagsuntukan na rin. Matapos nito, umalis na lang ang lalaki at iniwan ang mga estudyante na puro pasa sa mukha. Base sa investigasyon, minor rin lang ang nanuntok na napag-utusan daw ng kaibigan na gumanti sa nakaaway nito. Kaharap lamang ng main gate ng Karuhatan National High School ang tindahan na ito kung saan naganap ang pambubugbog sa mga estudyante. Isa sa nakikita ng mga magulang ang kawalan ng presensya ng mga otoridad na magbabantay sa mga estudyante kapag wala na sila sa paaralan. Ganun na lang ang galit at pangamba ng mga magulang lalo't tambay ng mga estudyante ang lugar. Sa amin, hindi ko sinasaktan tapos sasaktan ng ibang tao. Ay talagang kung akong nakakita agad noon, ay baka sumugod ako. Agad naman nagpapwesto at nagparonda ng tanod sa harap ng eskwelahan. Yung pinag-umpisahan is may nagsumbong doon sa yung nanugod. Yung nanugod is may nagsabi daw sa kanya na may nag-aabang sa kanya. Sa ngayon, nag-usap at nagkaaregluhan na ang magkabilang panig. Basta ipapagamot ng magulang ng sospek ang 2 lalaki at isang babaeng sinaktan. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Tumaas ang presyo ng karneng baboy sa Cebu, kaya ang mga karinderya doon nag-a-adjust na raw. Magbabalita si Dale Israel. Nagtaas na ng presyo sa kanyang mga tinda ang karinderya owner na si Janet Llamedo sa Barangay Apa sa Cebu. Ang dating 60 pesos kada order ng ulam na karneng baboy, naging 70 pesos na. Habang ang isang pirasong manok, 40 pesos na mula sa dating 35 pesos. Nagtaasan na rin daw kasi ang presyo ng kanilang supplier. Ang karne, tag 360 na ang kilo. Carbon. Man, wala man. Mura man, nisaka man noon. Ang karne, nisaka gidong. Ganyan din ang obserbasyon ng tindera ng chichirya na si Marivic. Parang wala nang araw pagkakaiba yung presyo sa palengke at sa grocery. Pao maghapon, murag wala may pag-ubos sa presyo. Pero base sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba na ang inflation sa Central Visayas nitong Enero. Ibig sabihin nito, bumagal na ang pagtaas ng mga presyo. Ayon sa statistics nila, 3 factor ang bumaba. Yan ay ang transportation, food and non-alcoholic beverages at mga langis at utilities. Sa Metro Manila naman, sibuyas ang nagmahal. Sa Kamuning Market sa Quezon City, hindi bababa sa 120 pesos kada kilo ang puting sibuyas, habang hanggang 200 pesos ang pula. Hindi nagkakalayo ang presyuhan sa Mega Q-Mart. May ibinibenta rin na lasona o sibuyas Tagalog sa halagang 250 pesos kada kilo. Tingin ng mga nagtitinda, bumabawi pa ang mga pinagkukunan nila sa kanilang lugi sa mga bagyo noong Oktubre 2024. Wala pa naman na-harvest ilan pa lang Babawi sila. Pero sabi ng Department of Agriculture, hindi na dapat tumungtong sa 2 piso ang presyo ng sibuyas. Lalo't nagsisimula na rin ang anihan. Ay mga inasahan ding 4,000 metric tons ng imported na sibuyas sa Marso. Hindi dapat umakit ng 200. Hopefully bumaba ulit yan ng 140, 130. Nauna nang kwestiyon ng mga magsisibuyas ang nasabing importasyon. Pero dumipensa ang DA na mas kakaunti ang aangkatin kumpara sa 7,000 metric tons na supply deficit. Posibleng hindi rin naman daw umabot ng 4,000 metric tons ang papasok sa bansa. Pakiusap na lang ng DA sa mga magsisibuyas. Unang salya ng harvest, pwede diretso na sa market yung onions na yon at huwag i-storage. Kasi pag storage yan, ibig sabihin baka hindi bumaba ang presyo. Kung dagsaan ng harvest, saka na maglagay sa storage. Samantala, tumaas din ang presyo ng kalamansi dahil naman sa numinipis na rin daw na supply. Nasa 120 hanggang 140 pesos kada kilo na ang bentahan niyan sa ilang palengke.
Dale Israel, One News, Cebu. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos. Binanatan ang biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papatayin ang 15 incumbent senators para maipasok ang buong ticket niya. Siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Dengue outbreak idineklara sa Quezon City. Karamihan sa mga nagkasakit at nasawing pasyente, mga bata. NBA All-Star Games tinunghayan ng ilang Pilipino. Pero ang isa sa inaabangan na si LeBron James hindi nakapaglaro. At 69 na kandidata ng Miss Universe Philippines 2025 ipinakilala na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Siyam na lugar sa bansa ang nakitaan ng Department of Health ng nakababahalang pagtaas ng kaso ng dengue. Isa na rito ang Quezon City na nauna nang nagdeklara ng dengue outbreak dahil sa pagtaas ng mga kaso. Karamihan pa sa mga nagkakasakit, mga bata. Magbabalita si JC Cosico. Hindi pa man opisyal na nagsisimula ang tag-ulan pero heto't dumarami na ang mga nagkakadengue sa Quezon City. Sa datos ng kanilang LGU mula January 1 hanggang February 14, umabot na sa halos 1,800 ang dengue cases sa lungsod. Karamihan sa mga kaso, mga batang edad 5 hanggang 17. 10 naman ang namatay kung saan 8 ang menor de edad. Karamihan hindi raw agad nakapagpatingin sa doktor. Kasi napapagkamalan lang nila yung lagnat is just an ordinary fever. Hindi nila sinususpecha na ito ay dengue. Dahil sa pagdami ng mga kaso, nagdeklara na ng dengue outbreak ang QCLGU. Hindi po natin layunin na takutin ang publiko at magpanik ang lahat. Sa halip, ang nais natin ay maging mas alerto at mas conscious ang publiko para agad din silang makakilos. Isa sa mga binabantayan ng LGU ang Barangay Batasan Hills na nakapagtala na 133 cases. Pinakamarami yan sa buong lungsod. Dito ko nakilala si Mona Lisa na nag-alaga sa 17 anyos niyang pinsan na tinamaan ng dengue. Halos 1 linggo raw na confine ng kanyang pinsan at kagagaling lang ngayong buwan. Kaya mas nag-iingat na raw sila ngayon, lalo't may congenital heart disease ang kanyang pinsan. Nakakatakot din. Kasi sabi nila nakakamatay eh. Kaya syempre tulad niya, PWD, syempre alaga ko siya eh. Natakot ako syempre para sa kanya. Sa buong Pilipinas, umabot na sa higit 28,000 ang dengue cases hanggang nitong February 1. 40% na mas mataas yan kumpara sa parehong panahon noong isang taon. Kabilang ang Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon Region sa nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng sakit. Matataong lugar yan. Pagka magkakadikit kasi yung mga istruktura, magkakalapit yung mga tao, mas madaling maghawaan. Kaya paulit-ulit nilang panawagan sa publiko, sumunod sa 4S strategy o search and destroy, secure self-protection, seek early consultation at support fogging and spraying para mapigilan ang pagkalat ng dengue. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5. At kaugnay ng dengue outbreak sa Quezon City, magkakasama natin si Dr. Rolando Cruz, ang Head Epidemiologist ng Quezon City Health Department. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at sa mga nakikinig po sa atin. Doc, sa halos 1,800 dengue cases po na naitala simula Enero dyan po sa atin sa Quezon City, ilan ang aktibong kaso sa ngayon at kumusta po ang lagay nila? So, ang nakikita po natin, yung last 14 days, no, nakakapagtala tayo ng mahigit na 300 cases. No? Daily case natin ay nasa 35. No? So, ang nakikita namin na madadagdagan pa ito, no, sa mga darating na araw
dahil pinag-inting natin talaga yung paghanap dun sa mga bagong cases natin, no? Mhm. At dun po sa mga datos, karamihan po sa mga kaso, mga batang edad, 5 hanggang 17. Ano po ang paliwanag dito? So, ang nakikita natin diyan kasi madaming maraming breeding sites, maraming lamok, no? So, dahil sa patuloy yung pag-ulan-ulan natin, yung intermittent rains na nakikita natin. And then na-expose yung karamihan sa mga kabataan natin na nasa school, no? Kasi ang dengue mosquito ay talagang active ito, so sa pagkagat sa umaga, no, bago magliwanag, tsaka doon sa bago dumilim, no. So ang nakikita natin, maraming na-expose na bata, kaya ito ay marami tayong cases na more than half, no, ay 5 to 17 years old. So actually schoolers, no, each. Mhm. So kung isa po sa mga suspetsa ay mga eskwelahan, ano po ang plano ng Quezon City? Pagdating po sa mga schools, na po ba, mag-iikot-ikot sa mga eskwelahan to make sure na hindi po dito makakuha ng dengue o makagat ng lamok na may dengue ang mga estudyante? So nagkipag-usap na kami doon sa schools divisions office natin, kasama ang ating Mayor Joy. So naglabas na sila ng memorandum, no, ano yung mga dapat gagawin doon sa schools, no. Unang-una na yung natatandaan nyo, pag mag-opening ng classes, mayroon tayong parang brigada eskwela, no? So mag-ano po sila, naglilinis talaga sila, no? So uulitin po natin yun at magkakaroon ng talagang masusing search and destroy dun sa mga eskwelahan natin. And then this will be coupled with chemical control o yung spraying natin, para mapatay natin yung mga adult mosquitoes na kung meron man dun sa mga eskwelahan na ito. Ang priority ay dun sa mga areas na minamatyagan natin, dun sa 76 na barangay with almost at the level of epidemic level na or outbreak level na yung dami ng kaso ng dengue dun sa kanilang lugar. Nakapagtala po ng 10 nasawi dahil ang siste daw po ay hindi agad nakapagpatingin sa doktor. Dr. Cruz, taon-taon ito po ay nagkakaroon tayo ng kaso, pinapaalalahanan natin yung mga kapatid natin. Pero parang yung takot, o naiisip nila na yung dengue ay all year round na. Parang kulang pa po ang mga kapatid natin na ma-absorb ito, mag-sink sa kanila na ang dengue ay nakamamatay. Isa po ba yan sa challenge natin dyan sa Quezon City? Kaya po tayo nag-declare ng outbreak, no? Para nung ginawa natin nung panahon ng pertussis, no? So, winarn natin yung mga magulang, mayroon danger ng pertussis outbreak, disease, no? So, ang nangyari nun, nakinig yung mga magulang, di nila nilabas yung mga anak nila, di nila expose yung mga baby. So, biglang bagsak yung kaso ng pertussis at that time. Ngayon, gusto natin uling ganun sana, no? Ngayon, hindi panahon ng dengue, no? At usually nakikita na mas marami yung panahon ng tag-ulan, August, September, October. So, ngayong panahon napaka-unusual, no? Hindi tayo nakakapagtala ng ganitong kadami ng kaso ng dengue sa mga panahon ng ganito. At more so yung mga deaths, no? So, ang gusto namin, warningan uli, no? Bigyan ng babala yung ating mga magulang na meron pong threat ng dengue sa community natin. Huwag po ipagbahala ang ordinaryong lagnat, no? So dapat ito ay na-assess at natitignan ng doktor. Libre po ang dengue test kit sa ating mga health center, no? At ang mga 3 hospital po natin, no? Mayroon po tayong diyang pang-test ng dengue kung kinakailangan, no? So may Fever Express lane tayo dyan at para matignan agad yung mga may lagnat. And ano po, siguro paalalahanan natin, Dr. Cruz, yung mga kababayan natin. Again, ano yung mga unang senyales, sintomas na dapat po ay magsuspetsa na posibleng dengue po ito? Ma'am, ang messaging ngayon ay dahil mayroon tayong continuous spread ng dengue virus sa community, basta ang lagnat 2 araw na or mahigit, kailangan magpunta na ito sa doktor. Huwag nang mag-entertain na baka ito ay ibang sakit o ordinary flu lang. Dapat ma-rule out agad natin na hindi ito dengue, no? Or dengue ito. So kailangan nyo lang pong magpadalin sa doktor, no?
at ma-assess ng doktor. Hindi lahat ng mga nagkakadengue ay nauuwi sa ospital, no? Karamihan ay gumagaling, no, by guidance ng tamang treat dun sa sakit na ito. Pero may mga kababayan tayo na yun nga, sinasawalang bahala, no? Tapos pagdating ng 3-4 na araw, lalabas na yung mga danger sign katulad ng pananamlay ng bata, no? Yung hindi pagkain, yung pagsakit ng tiyan, tapos yung pagsusuka, no? So ito kasi pagdating dito sa ganitong stage na, ito na yung mga dengue warning signs, no? Medyo nahihirapan na po tayo dyan, no? So kailangan, lalo na kung ang bata ay immunocompromised, no? Doon na tumutuloy-tuloy ito na hindi na natin maagapan. Bukod po sa Quezon City, Dr. Cruz, nakapagtala na rin po ng pagtaas ng kaso sa iba pang lugar. Ano po napapag-usapan nyo with Mayor Joy Belmonte, yung mga concern po ninyo sa Health Department ng QC? You think napapanahon na muling talakayin at i-reconsider yung pagbibigay po ng bakuna na kontra dengue? So, on sarili ko pong opinion to at ito ko rin ay binanggit ko rin sa ating mahal na mayor, no? So ang sabi ko po talagang sa ibang bansa talaga namang kasama na sa kanilang mga pag-response sa dengue ay yung vaccine, ano? At ang parati ko pong sinasabing na para na mawala yung takot natin dun sa nangyari sa dengue vaccine, I think kailangan natin sa Pilipinas ng isang magandang dengue vaccine, ano? So hindi natin yan malalaman kung hindi natin gagawing parte ng ating programa, no, sa laban sa dengue. So yun po, unfortunately wala pa nga po tayo sa atin sa Pilipinas, no, na yung dengue vaccine. So kailangan po talaga natin siyang pag-usapan at kailangan natin talakayin ito sa community at sa mga health workers natin para kailangan mabigyan tayo ng another options, no? Kung anong pwedeng gawin ng isang magulang na may anak na pwedeng ma-expose sa dengue. Quezon City po ba ay posible ba yon or kailangan po na kayo po ang mag-angkat ng vaccine or kailangan lahat talaga ay dumaan muna sa FDA? Opo, tama po yun. Lahat po na ay dapat ma-approve ng FDA at ng Department of Health, no? So pag nasa approval na yan at pwede nang bilhin ng gobyerno, pwede na rin bilhin yan ng lokal na pamahalaan. Marami pong salamat, Dr. Rolando Cruz ng Quezon City Health Department. Nagsimula na ring mangampanya ang kandidato sa pagkasenador ng iba pang partido. Ilan sa kanila tinabla ang pasaring ni Pangulong Bongbong Marcos na parang pinabili lang ng suka ang ibang kandidato. Magbabalita si Rainiel Pawid. Ipinakilala ng Partido Federal ng Maharlika o PPM ang kanilang mga manok sa pagkasenador. Kabilang dito ang ilang kilalang kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos na si Vic Rodriguez, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Senador Bongo at Bato de la Rosa, maging ang abogado at doktor na si Joey Montemayor at dating Senador Gringo Honasan. Inendorso rin ng PPM sina re-electionist Senators Amy Marcos at Francis Tolentino at former Senate President Tito Soto. Sa press conference, buwan naman nung dumating ang senatorial candidate na si Attorney J.V. Hinlo. Isa sa kanyang ipinangako ang mga hakbang upang tulukan ang korupsyon sa bansa. Heto rin daw ang mungkahi niya para sa edukasyon. We have to introduce the subject Philippine Patriotism and Ethics Studies from grade 1 to college. Nagbahay-bahay naman sa pangangampanya ang labor leader at senatorial candidate na si Calio de Guzman sa Barangay Central sa Quezon City. Magandang umaga sa inyo. So yung mga kampanya, susubok. Senador naman ngayon. Nakipagkwentuhan siya sa ilang residente at nakisalo pa sa Boodle Fight. Approve sa ilang residente ang kampanya ni Calio D. Para magbago naman po yung mga
po sa Senado kasi puro ganun lang din naman po yung nangyari. Kinastigo naman ni De Guzman ang biro ni dating Pangulong Duterte na papatayin ang 15 senador para umano makapasok ang mga kaalyado niya sa Senado. Pero mo papatayin yung mga senador. Pero dahil puro joke, puro kasinungalingan, pagka naiipit babawiin. Isa si Calyodi sa 2 senatorial candidates ng Partido Lakas ng Masa. Kasama sa kanilang manok si Atty. Luke Espiritu. Ilan sa kanilang plataporma ang magandang benepisyo sa mga manggagawa, pagbuo ng maraming trabaho at edukasyon. Tinabla naman nila ang pasaring ni Pangulong Bongbong Marcos na tila pinabili lang ng suka ang ilang kumakandidato sa Senado. Kaya naman hamon ni Espiritu sa senatorial slate ng administrasyon. Pinabili kami ng suka, ba't ayaw nilang lumaban sa amin sa debate? Makapasok lang kami sa Senado. Gugulong ang ulo ng lahat ng mga dinastiya dyan. Hirit naman ni Calyodi De Guzman. Okay lang sila sa pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, kuha ng artista, pero wala naman silang may offer sa problema ng bansa. Ang nire-resolve nyo ay problema ng mga kapwa nyo, mga magnanakaw. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Gustong paimbestigahan ng ilang kongresista sa NBI ang biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpapatay sa mga senador. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos may buwelta na rin sa pahayag na yan ng dating Pangulo. Magbabalita si Maricel Halili. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ito ang biro ni former President Rodrigo Duterte na hindi pinalampas ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa campaign rally ng alyansa sa baluarte ng mga Duterte sa Davao, walang prenong pinatutsadahan ni PBBM ang mga kalaban. Siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, bagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Dagdag pa ni PBBM, kung siya man ang makasama sa kabilang partido, kakabahan din siya. Muli ring iginiit ng Pangulo na wala ni isa sa kanyang 12 pambato ang nasangkot sa extrajudicial killings, nagbulsa ng sako-sakong pera, sumuporta sa Pogo, nagsamantala sa pandemya at kumampi sa China. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China. Noong 2022 presidential elections, 81% ng boto sa Davao del Norte ang nakuha ni PBBM. Pero kaalyado niya pa noon si Vice President Sara Duterte. Tingin naman ng senatorial candidates ni PBBM, hindi makakaapekto sa kanilang kampanya ngayong nabasag na ang relasyon ni na PBBM at ng bise. Habang nasa Davao del Norte, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang isinagawang job fair ng DSWD para sa 4-piece beneficiaries. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang diin ito na sa kanyang administrasyon walang maiiwang Pilipino. Patuloy din namin pinapalakas ang paghahatid ng mga serbisyo para sa inyong lahat upang matulungan kayo na makahanap ng trabaho at magsilbing hakbang tungo sa pagkamit ng inyong mga pangarap sa buhay at para sa inyong mga pamilya. Katuwang din ang aktibidad ng Department of Labor and Employment at ilang mga partner companies para magbigay ng higit 800 trabaho sa mga tao. Ako si Maricel Halili para sa 1PH. Nahack ang X o Twitter account ni dating Vice President Leni Robredo kaninang umaga. Puro tungkol sa cryptocurrency ang pinost ng hacker. Sa ngayon, burado na ang naturang mga post. Sa Facebook, nakiusap ang dating bise sa publiko na wag na lang munang pansinin kung anumang post ang lumabas sa kanyang X account. Sinusubukan na raw nila itong bawiin mula sa hacker. Binabago ng Iwahig Prison and Penal Farm ang imahen ng kulungan. Bukod sa pwedeng makasama ng inmates ang kani-kanilang pamilya, may kabuhayan na rin para sa kanila. Magbabalita si Gary De Leon. Malawak, presko at luntian ang lugar. Hindi aakalain na ito na pala ang Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan. Target daw ng Bureau of Corrections, hindi lang basta magbagong buhay ang mga preso, kundi maging food basket ang Iwahig.
Kaya ang bawat preso dapat matuturing magsaka. Ibinalik din ang mahigit 500 hectares ng Barrio Libertad. Yan yung pangakong pabahay at komunidad ng Bucor sa mga PDL na nasa minimum security compound na nais makapiling na ang kanilang pamilya habang binubuno ang natitirang sentensya. Bahagi ng reformation program ng Bucor ang pagtatayo ng Barrio Libertad dito sa loob ng Iwahig Prison. Paraan din ito ng Bucor para makahikayat ng mga PDL na lumipat na rito sa Iwahig at makasama ang kanilang mga pamilya. Libre ang pagtira ng pamilya ng PDL sa Barrio Libertad. Bibigyan din sila ng agriculture at livelihood training program. Isa riyan si Aling Maria na laking ginawa na dahil makakasama na niya ang kanyang asawang PDL. Ay mabuti ngayon, talagang may awa rin ng Panginoon na binigyan kami ng ganito na maging kapiling yung asawa, mga anak. Bahagi raw ito ng pag-aaral ng Bucor kung makakatulong nga ba sa PDL kung malapit sila sa kanilang pamilya. Pero kapag lalaya na sila, kailangan nilang lisanin ang Barrio Libertad para pakinabangan naman ng ibang PDL. Bukod dyan, tourist attraction na rin ang Iwahig River kung saan may river tour at firefly watching. May restaurant at coffee shop din para sa mga turista na mga PDL ang nangangasiwa. Siyempre, tinulungan natin sila na sa programa sila ng ganyan. Yung pagiging responsable, dapat nasa kanila rin. So pag sinabi natin responsable, kung ano yung dinatnan natin dyan, mas maganda, pwede pa nga natin pagandahin. Ang mga pagbabago sa Iwahig ay paghahanda rin sa patuloy na paglipat ng mga PDL mula sa New Bilibid Prison. Iko-convert na kasi ang NVP sa Government at Business Center sa taong 2028. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Magandang tanghali mga kapatid. Naglabas ng bagong version ng dasal na Hail Mary ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na tatawaging Ave Maria. Hindi raw nito layong palitan ang dasal na Aba Ginoong Maria, kundi mas akmang translation lang ng Latin o original version ng dasal. Ikaw kapatid, kahit ano man ang relihiyon mo, paano mo pinapalalim ang mga dasal mo? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Binibigyan ko kahulugan yung katulad kong may sakit na rin, ang pinanalangin ko habang pa yung buhay ko, bigyan niya ako ng pangararon. Nagpapasalamat ako sa kanya para po sa kalusugan ko po tsaka sa mga anak ko. Na malalim ang pagdadasal ko tuwing ang dasal ko ay paturing na sa aking mga pamilya dahil mahal ko sila at gusto kong mapabuti sila sa kanilang buhay. Actually po, kung talagang malalim yung pananampalataya natin, mapa-Hail Mary yan or Ave Maria yan o anumang dasal yan. Basta alam mong naniniwala ka sa Diyos, malakas ang pananampalataya mo, wala namang problema yan. Nasa tao pa din. Yung prayer mo dapat galing sa puso. Mapapalalim mo yung pagdarasal mo kung lagi mo yung gagawin. Kasi syempre, si God lang naman yung strength natin. At dapat yung faith natin is matatag talaga. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Nagsama-sama sa watch party ang Pinoy basketball fans para sa NBA All-Star ngayong taon. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Mandaluyong, si Ian Suyo. Ian, anong latest sa All-Star Games? Cheryl, kakaibang basketball action nga ang natunghayan ng mga fans sa katatapos lamang na NBA All-Star 2025. At nandito nga tayo sa isang resto bar sa Mandaluyong kung saan ginanap ang watch party. Kanina naghiyawan yung mga fans matapos nilang mapanood kung paanong nagtagumpay ang Team Shock OGs kontra sa Team Chuck sa final score na 41-25. Maaga pa lang, maraming mga fans na nga ang nagtipon-tipon para sa much-awaited All-Star Games.
Innovation ang All-Star Edition na ito dahil hindi ito kagaya ng mga nakaraang tournament na East versus West format. Sa halip, 4 na teams ang nagtapat-tapat sa single elimination tournament. Race to 40 ang bawat laro. Unang sumalang ang Team Chuck na pinangunahan ni Global Stars at reigning NBA MVP Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo at Shai Gilbert Alexander. Nakatapat nila ang Team Kenny na kinabibilangan ng rising stars na sina Jalen Brunson, Cade Cunningham at Anthony Edwards. Nanalo dyan ang Team Chuck sa score na 41-32. Sa pangalawang laro naman, nagtapat ang Team Shaq na binandera ng veterans na sina Stephen Curry, Kevin Durant at Damian Lillard. Nakalaban nila ang Team Candice na pinangmungunahan ng rising stars na sina Zach Edey, Stephon Castle at Dalton Knecht. Samantala, hindi naman nakapaglaro si LeBron James dahil sa kanyang iniindang foot injury. Sa kabila niyan, naging mainit pa rin ang tagpo na napuno ng mga dunks at long-range shots hanggang sa mga ibabaw ang Team Shaq. Itinanghal namang All-Star MVP si Golden State Warriors superstar Stephen Curry. Cheryl, sa kasaysayan nga ng NBA, madalas pagkatapos ng All-Star events na ito, nagkakaroon ng mga malakihang trades. Kaya sa mga susunod na araw, abangan natin kung anong blockbuster moves ba yung gagawin ng mga teams sa NBA. At magbabalik aksyon na ang regular season pagdating naman ng February 20. At yan ang latest mula dito sa Mandaluyong. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyo. Nakabawi si EJ Obiena sa Poland. Wagi ng gintong medalya ang Pinoy pole vault star na si Orlen Copernicus sa Orlen Copernicus Cup. 5.80 meters pa ang nalundag niya na siya daw best ngayong season. Second gold na ito ni EJ ngayong taon. Bawing-bawi matapos ma-miss ang podium sa kanyang huling torneo sa Germany. Alright, eto na mga kapatid. Of course, we're back in Manila at bonggang-bongga ang salubong ng linggo natin dahil talaga naman magsisimula na, paiinitin na ang ating summer ng original Kantawanan ng Bayan at kasama ko syempre ang OG Sing Masters, Direk Randy Santiago at syempre, Madam Kay Brosas. My God! Huwag tayo magmamadam. Ano bang rak-raka ang gagawin natin ngayon dito? MediaCon. Prayer meeting. Joke lang. Joke lang. Parang hindi mo na ata kailangan yung Miss Kay. Congrats pala, by the way. Yeah. No, saan? Actress. I know, right? Thank you. Mamaya ako kunin ko yung awards. Pero yun na nga, ito na nga, itong isang magtitipon dahil nagabalik na ang OG Kantawanan. Ang unang-unang video okay. Ang tawag sa ganun, sorry. Tama. Kantawan video. Hindi lang sa Pilipinas buong Asia. Asia. In fairness, kami lang yun. Nagbabalik kami, season 3, whether you like it or else. Ang nakakatuwa niyan, di ba, 2 taon kami habang nagpa-pandemic. So halos kami lang ang napapanood. Nakatakip kami, naka-face mask, tayong lahat. Tama. Tapos kung mag-host kami, mga ganito kalalayo. Social distancing. Social distancing. Parang sobra hitik na hitik lahat. Bukod sa mga OPM greats kagaya ninyo, kasama nyo pa dito. Parang today nag-launch din tayo ng bagong jukebox. Parang padagdag ng padagdag ang OPM. Kulang na lang mag-various artist album tayo, no? Tama, pwede na mag-show, no? Pwede na talaga. Ay, inaabangan namin. Siyempre, gusto natin pumunta ng mga Amerika at kung saan-saan pa. Nadala yung buong team. Of course, nakakatuwa naman kasama natin. Alam naman nila, andyan si Nina, andyan si Mitoy, andyan si Benny Saturno. LMA Saison, di ba? Nakakaloka yung mga leveling ng mga bago ating juke bosses. Nakakatuwa rin dahil siyempre ang mga inaantabayanan natin, yung magagaling na mga kakanta at makadevelop tayo yung talaga naman magaling. Yung mga sing-testants na naman, hindi lang magaling kumanta, kundi magaling sa letra. Oo, sa mga lyrics, tsaka alam nila lahat ng kanta. May mag-iiba ba sa mechanics ngayong season na ito? Medyo iiksian natin ng konti, no? Iiksian natin ng konti, tapos... Iiksi ng attention span natin. Hindi kasi halos tayo lang ang shows dati. Remember,
hanggang 2022 lang ang singgaling, di ba? Tapos pagkatapos nagkaiba-iba. Ngayon, punong-puno na ang shows ang TV5. So we're just so fortunate. Masiksik, kumbaga. We're Mas just so fortunate to be given this time slot. Na sabi nila, Rans, ready ba kayong gawin ng singgaling ulit? Sabi ko, siyempre, tuwan-tuwa kami. So this will be this March 1 po, umpisa po ng singgaling every Saturday, 5:45. 5:45. And it will run, kalahating oras po ba? Isang oras? I think 1 hour. Wow. 1 hour, 1 I think 1 hour. 1:15. Ang 1:15 to be exact. Wait, sorry, alam ko naman na ano to, pero syempre, grabe yung mga kaswerte. Miss K, nakita ko yung naayos sa, ayoko na banggitin yung trial ko. Hindi nabanggit ko na Charot. Pero di ba parang sa'yo pumabor? Yes. Ang korte. Yes. So. Sunod ang blessing, sunod nito, ang Himala ni Nino. Alam mo, yun ang maganda ko, yung aming La Nino, salamat. Lahat gusto pasalamat sa Platinum Stallion ng Trinity. Mamayang gabi, andyan ako to accept the award ng TV Actress of the Year. Akalain nyo yun? Ito yung comeback acting mo din. Yes. Marami pa yan. Maraming salamat. Thank you, Lord. At of course, pumapor sa atin ang batas. Diba? Sabi ko sa inyo naman, minsan yung home tour na ba? Tapos na, may vlog na ako, te. Patag naman po. Ayun lang. Ayun, tapos yung bahay, pero ngayon, alam na ng Panginoon yung paghihirap ko. So, salamat. Oo. Pero, di ba, pwede ba bilang akusado, pwede sila what's this, tag sa ganyan, mag-appeal, pero good luck na lang. Lalaban pa rin tayo, of course. Kumbaga kung sa unang ng korte, di ba, sa'yo na pumabor. Magandang pangitain na yun. Yes. So, nagpa-party ka na ba sa set? O, ito na yun. Ang dami pag sa loob, grabe, punong-puno na. Of course, we would like to thank the media, of course. Lahat po ng mga friends po natin from the media na talagang dinagsato at magiging masaya yung ating MediaCon. Video okay style pa tayo. May video okay style. May something gano'n. Naka-live po to. Huwag kang aalis, kakanta ka. Naka-live to, live po to via Bluetooth. Church lang. Hello! Sali ka, celebrity. Magre-report on the side lang po ako. Pero di ako aalis. Umaga, celebrity edition. Pwede po. 2.5 pala. Oo. Pero tawag nyo rito, bukod nga rin dun sa sa kantahan, yung tawanan din talaga yung aspect, yung mga banter nyo, yung talagang inaabangan ng mga fans. So, sabi nyo kung dati, ang laki nung may social distancing kayo, kamusta yung friendship nyo off and on cam? Ito, ganito na nga kami. Parang walang mali siya. Barkadang kami, talaga. Si Donita nga pala, siya naka-live via Bluetooth kasi nga sa Australia, may mga kachigang kangaroos. So, kasama of course kami si Donita, kami pa rin. I'm so happy, I'm blessed, so grateful. Thank you Lord na kami pa rin ang napili bilang maging Sing Masters. At sila, Sir Ray pa din, of course, Miss Jen Zaragoza, si Ethel Buba, diba, sila pa rin ang ating mga joke boss. Lumaki lang Pati yung mga sing-talkers namin siya ako, sama ulit Nakakaluwag-luwag din yung mga sing-talkers, te. Diba? Abay, diba? Si Sandy, mas mayayaman pa sa amin, short lang. Parang hindi naman ako naniniwala doon. Marimar, ngayon, Ay, tapos na ba? Wait lang, nadidistract si Direk Randy sa FD namin ngayon. Pero hindi, balita ko, bukod dito, may isa pa na singgaling na aabangan. Tama ba yun? Inatabayan na natin, syempre. Yung celebrity edition. Saturday kasi to. So, hopefully, may pasok agad yung yung celebrity edition ng linggo. Tama. Ng linggo. Pero, sobrang blessing. Lunes hanggang Biyernes, ando naman ako kay Kuya Will. Wala siyang ginagawa. At tanghali din, di ba? Nasa ang Himala ninyo. Ang Himala ninyo, 11:15. Bago mag-Itbulaga, andyan pa rin. Thank you again, TV Act. Alam mo, hindi ko paniwala hanggang ngayon. Correct. Oo. Para akong, prank ba to? TV Actress of the Year? Seryoso? Bakit hindi? Pero thank you Lord. Ayoko nang questionin. Yung blessing. Interview ko rin para sa news. I know, right? Imbitahin ko ulit. Mamaya, alas 5 hanggang alas 6, Will to Win. Nandiyan po ako nag-host. Pagkatapos ang tabayanan nyo, March 1 start po. March 1. Ano ba sinabi ko? Simula ng Kantawanan. Ito yung Kantawanan sa Singgaling Season 3. Yeah. Whether you like it or else, sabi ko sa inyo, manood kayo. Maraming salamat po. Thank you so much. Na-OT rin natin. Ano oras? Si Nanay Christy na pala. Thank you. Nanay Christy. Oo, dito sa Showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ.
At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.